Hindi ko alam kung saan or kanino ako tatakbo. Hanggang sa dumating siya sa buhay ko. Ano ba, Bulot? Ano nangyayari? Yung fanfic ko! Viral na siya! Nilulo ka na naman. May best friend ka rin ba? Posibleng malimutan ko to. Ayan, oh. Na lagi mong kasama. Happy birthday. Kahit minsan, Paano gumawa ng itlog na pula? kamutin mo. Nakakairita. Yung sasakyan ka sa lahat ng trip. Huwag mo ko iwan, ha? Kailan ba kita iniwan? Love you, Besh. Kahit minsan, masakit. Minsan kasi, nasa harap mo na, hindi mo lang pinapansin. Kung andyan naman pala lagi, hindi masamang mangarap ng something else. You only get to see him now because he's slowly walking away. Before you know it, wala na. He'll be so far away. So layo. So layo? So layo. Natatakot ka bang mawala ako sa'yo dahil sa kanya? Huwag mo naman akong i-pip. Sige, para sa'yo. Di ba? Lagi naman ikaw eh. Sana noon ko pa na-realize to eh. Tama. Dapat noon pa nga. Kasi nga, mahal kita. Ano yun? Nanay ba talaga? Nag-apply akong stuntman. Nakuha naman ako. Sabi ni Lino, halika kayo mga baguhan, halika, hali-hali kayo, hali-halera naman kami. Kailangan ko ng mukhang mamamatay tao. Naalala niyo yung first Shake, Rattle, and Roll? Yung kay Irma Alegre na manananggal, na lumilipad siya. Nakapatong siya, kaganyan siya sa jeep. Yung camera nakaganon. Oo, ganyan siya. Tapos yung pakpak niya, ginagalaw-galaw sa tabi. Pero ako may ganyan. Lalo na pag sa mga nanggugulo. Talagang galit na. Kasi dati, grabe ako magmura. Tsaka parang yung energy ko nanggagaling sa galit. Ganyan. Ito, so minura-mura ko tong lasing na to. Mamaya binulungan ako. Direk, hindi po natin talent yan. Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among 3 filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, tawagin natin itong Kanto. At para sa Kanto today, mga batikang direktor. Direk Olivia Inang Lamasan, Direk Jose Javier Reyes, and Direk Joel Lamangan. Ibang sistema kasi ng mga direktor dito kung kukumpara mo sa mas malawak at mas masaganang mga film industry. Like in the US, hindi ba Robert Altman, sina Martin Scorsese, okay, kahit anong edad nila, whether they're major directors or minor, age does not matter. Because age is equated to experience. Gusto si Clint Eastwood ba hinihila ng paa? Oo, totoo ka. Pero dito iba eh. Dito iba. Dito, disposable age ka eh. Okay, disposable age. Meron. Pero nagdedirect pa siya, nagdedirect pa ako, nagdedirect ka pa. Oo nga. Nandiyan pa rin tayo. I know, pero hindi na tayo kinoconsider yung the new generation. Hindi tayo, well, hindi naman tayo Gen Z, no? Ay, hindi naman. Okay, hindi naman tayo Gen Z. Pero paano ka nagsimula? Ay, oo nga, kwento mo. Kasi I met you, actor ka. Kasi di ba, remember, during our time, wala namang formal schooling sa directing, sa writing. true. There was none. Wala. Nagsimula ako sa PETA. Ako, sa Philippine Educational Theater. Di ba nag-stuntman ka pa? Nag-theater muna ako. Nag-theater ako, nakita ko si Lino Broca, si Mario O'Hara, si Mario de los Reyes, si Nostos Topacio. Nag-workshop, attend ako ng workshop. Umatin ako kay Lino, pero pag nag-extra ka, konti lang pera mo. Lalo nung araw, Diyos ko. Ngayon pag may dialogue nung araw,
500. Pag walang dialogue, 150. May 75. May 75. Hindi ako umabot sa 75. Umabot naman ako. Nag-apply akong stuntman. Nakuha naman ako. Lino Broca naghanap ng artista na papatay kay Bembo Rocco sa Maynila sa Kuko na Liwanag. Isa siya doon sa pumatay. Isa ako sa nagwo-workshop. Aspiring to be an actor. Sabi ni Lino, halika kayo mga baguhan. Halika, hali kayo. Hali-halera naman kami. Kailangan ko ng mukhang mamamatay tao. Lakad-lakad siya, biglang, ikaw! Ikaw ang papatay kay Bembo. Hindi ako nagalit, natuwa ako. Sila yung Broca, ididirect ako, di ba? O yun, ako ang pumatay kay Bembo, ako ang humabol, ako ang pumatay, may close-up pa ako. Pero Joel, no, tingnan mo yung arc niya, ng acting career niya, no? From stuntman to Roda, hindi ba? Ito mo, such versatility, hindi ba? Si Joey. Ako writer ako, nag-start ako sa theater din, Pero hindi katulad niya na PETA, ako sa dinner theater. Years ago, si Tony Espejo, hininkayat ako na sumulat for dinner theater sa Hotel Mirador. Okay, sa top floor ng Hotel Mirador, I did a translation of Boys in the Band in Taglish. Doon nagsimula yon. Tapos medyo naging long running yon. Tapos gumawa ako ng mga stand-up comedy action, Tit for Tat with Nanette Inventor and the Mitch Valdez. Nakita ako ng isang producer sa BBC Channel 2. Dinala ako doon. The old Channel 2 sa Broadcast City. Dinala ako doon at doon ako nag-start bilang isang writer for comedy, for a sitcom. It's called Sandy's Cousin, the very first acting job ni Sandy Andolong with Ronald Bregandal, the son of Rita Gomez. Tapos, sabi niya, kaya ako sumulat ng drama. Sumulat ako sa Alindog, yung series ni Alma Moreno. Tapos tuloy-tuloy nun. Then one day, si Elwood Perez, okay, niyaya ako, sabi, can we meet there's a club noon called Coco Banana. Okay, which was the Studio 54 of Manila, sa Remedios Circle. Okay, gagawa ng pelikula raw called Coco Banana. And that's where I met Mother Lily. Okay? Pinakilala ako ni Elwood kay Mother Lily. At alam mo kung sino ang kasabay ko sa pagpapakilala? Si William Martinez. Sabay ang aming careers. Si William Martinez. Ayun, sunod-sunod na. Tapos hindi tuloy ko Banana, naging problem child yung first movie ko, which to this day, I already told, I am Cherry Hill, Lloyd Sammartino. Up to this day, hindi ko pa siya napapanood. Tapos tuloy-tuloy na. Until it came to a point na nakilala ko na si Olive sa Regal. Sabay kami nag-Regal. Ako naman, nag-start ako, 1984, fresh grad ako ng Maryknoll College ng Communication Arts. Ang una kong trabaho, production assistant. Ang dakilang utusan. Yan. So, pero nung una, okay pa eh. Kasi yung pinaka-first project ko, parang American project siya that was shot here in the Philippines. So, mas organized, mas may sistema, ganyan. So, that was where I met Charo at si Malu. Yun. From then, after that, yun na, pumasok na ako kay Charo as production assistant. Pumasok kami kay Mother Lily. So, from production assistant to associate producer to line producer, hindi ko naman inakalang magiging manunulat rin ako isang araw or magiging isang director. Never kong na-imagine yun sa sarili ko. Alam mo, Olive, naalala ko noon na sa Star Cinema noon, kasama si Simon Ungpin. Yes. When you were offered, maalaala mo kaya your first movie. Naalala ko, ando doon ako eh. Because I was doing Pareko. Okay, nung panahon na yon. So, doon kami, pero nakilala ko na siya nung pareho kami nasa English department ng Regal. Oo, nasa English department niya kasi kami mga Inglesero. Okay? Ano to? Fan ako ni Joey bilang manunulat. Ay, naku, thank you naman. Wow. Grabe talaga. Idol na idol ko siya. Ayun, yun ang mga. Tapos natulak kami sa direct eh. Paano ka nag-start nag-direct? Sino ang una nag-offer sa'yo? Kasi sa PETA noon, maraming workshop. Okay. May workshop on acting, may workshop on directing, may workshop on everything. Kinuha ko lahat yun. Pati sa pagsusulat. Isa rin ako sa nagsusulat noon sa Channel 2. Yung 2+2. 2+2. Si ako, tsaka si Bibet. Oo. Kaluskos Musmos. Din ako sa sumusulat doon. Doon ako nagsulat-sulat. Okay?
Grabe, hindi ko lang nalaman. Nag-writer-writer din ako bago ako nag-arte-artista. Nag-writer-writer din ako. Pero natapos na hanggang dun lang. Okay. Kasi dumiretso na ako sa pagiging aktor. After Lino, kinuha ko ni Mario O'Hara. Ano yun? Nakaganon. Kasi yung ganun ang ano nila. Medyo bastos, ha? Naging best supporting actor ako doon, candidate ng Uri Actor. Paano mo naman nakakalimutan ng title na-nominate ka doon? Ano Nanalo siya. Hindi, na-nominate ako best supporting actor. Kasama ko si Celso at Castillo. Ayun. Mamaya na lang, mamaya. Well, but let's not forget si Joel appeared as the priest in Himala. That's very markado. And you're also, anong role mo to doon? Aside from being the priest? Diyos ko, ako ang casting director ng mga talents na libo-libo. Ako din ang tagakuha ng mga talent na special, like yung may mga sakit. Kukunin mo sa lahat ng mga barangay. Dahil ang bayad lang, 75 pesos. The whole day hanggang night. Lang. Dahil kay Amy Marcos yun eh. Diba? Ang bayad. ECP, Experimental Cinema. Tapos pag may walang artista, kagaya ng pare, na wala ang pare, hindi dumating, sabi ko Ismael, sabi ko, direct, wala pong pare. Eh di ikaw ang pare. Uy, ganyan rin ako. PA ako ni, Diyos ko, ito na naman, senior moment. Sino? Si Direk. Mario J. De La Estrella. Mario J. Nadala ko na bagong hari. Bagong hari! Dan Alvaro. Ayun. Na, ano. So, nag-artista ka rin? Hindi, PA na naman, di ba? Associate producer. So, may talent. Clerk of court. So, may talent, ganyan. Tapos, nakailang take, tapos sumigaw itong si Mario J. De La Estrella. PI, ang bobo nito! Ganyan. So, ito na naman ako, pinatawag naman, Olive! So, kasi dati, pag PA ka, line producer, PA, that's it. Kayo na lahat, no? Ikaw na lahat. Hindi katulad ngayon. So, pagdating, ganyan, direct, ganyan. Hindi ka pa makakuha ng magaling na extra. Sabi ko gano'n, direct, sandali lang po. Ikaw, magbihis ka, ikaw, ang clerk of court. Wala akong choice. Tawag ako sa tatay ko, Dad, pwedeng padala ng damit dito, etc. So, yan. Meron talaga, oo. No, lahat tayo na compelled ay mag-artista. Ako nangyari rin yan sa Condemned. Okay? Hindi ako. Yung kay Nora Honor at Dan Alvaro rin. Si Mario O'Hara rin yan. Ang role, namimikap ng lalaki sa Remedios Circle. Okay? Ang casting, ang aking yumaong best friend na Manny Castañeda. Ang gaga, tumanggap ng taping. Dahil mas malaking kita doon sa taping. So sabi ni Mario O'Hara, ikaw, God, nanutsot ako kay Ricky Davao. Talagang, yun ang aming, it was much more fun then. Kasi people were so flexible and it wasn't a business. You're there para naglalaro ka, di ba? Sa Himala, ang dami kong ginawa. Gusto ko, hindi lang ako assistant director, talent caster, kung ano-ano. Binato pa ako ng mesa. Ni Bernal. Kasi di ba may assistant director 1? Si Warlight yun. Si Warlight, Chodoro. Sa Marigan. Ako ang assistant director 2. Napapunta ako doon kasi akala ni Bernal ako si Soxy Topacio. Hindi ko sinabi sa kanya hanggang hindi kami nasa Ilocos na. Sa ko lang sinabi, tawag sa Soxy. Direct, hindi po ako si Soxy. Ba't nandito ka? Kaya ko naman pong gawin yung pagagawang doon. Saka nagsabi na po ako kay Soxy, pinayagan naman niya ako dahil may play siya. O siya, sige, tingnan ko. So na-accept niya na ako. Sabi ni Warline, na-shoot na namin lahat yung mga ponda-ponda scene kasi artista din ako, di ba? Ako gusto ponda-ponda scene. Natapos na, pack up na. Di ako, pack up, let's go. Sakay na sa bus. Sakay na kami sa bus. Nasa highway na kami. Si Warlight, Joel, ka. Bakit po direct? Sabihin mo kay Direk Ishma, babalik tayo. May naiiwan tayong isang sequence. Bagong-bago ako, hindi ko man alam. Direk. Nagsusulat siya sa kasulatan niya. Direk, away. Direk, babalik po tayo. May nakalimutan ka pong isang sequence. Maning kong pok! Mesa niya.
hindi ko man intindihan kung ano yung kumpo. Sabi sa sarili ko, minumura yata ako noon. So, nung gabi na, ayoko na. Balot-balot na akong ganyan. Uuwi na. Dumating yung suma. Bakit? Saan ka pupunta? Uuwi na po ako. Bakit? Binato niyo po ako ng mesa. Hindi yun para sa'yo, para kay Warlight. Ako po ang tinawag. Aktivista ako noon. Ako ko lang noon. Sabi niya, nakita mo yung PC? Pilit Constabulary noon eh. Pag bumaba ka ng hagdan, ipahuhuli kita. Hindi na ako nakaalis. Naging best friend kami. Yun, ganun. Ang hirap noon, ang daming ginagawa ng isang tao. Hindi lang yung kung anong dapat naka-assign sa kanya, yun ang gagawin mo. Hindi. Marami kang gagawin. But it was good because it was a learning experience. At saka alam mo lahat. Alam mo lahat. Okay, that's why when we eventually ended up being mga direktor, kabisado namin yung trabaho ng lahat dahil we started sa ilalim. Okay, we started from the bottom going on the way up. Saka, alam mo sa napakasaya nung mga panahon natin. Oo. Parang yatang Hindi, mas bata ako sa kaninang dalawa. kami magka-batch. Kitang-kita naman. Kami magka-batch, okay? Dalawa ba magkabat? Oo, kami pero alam mo, mas matanda sa atin si Chito. Di ba? He was ahead of us. Oo. Chronological, by age, mas bata si Chito sa amin, pero mas nauna si Chito. Professionally, mas nauna siya. sa akin. Kaming dalawa talaga ang magka-batch. Magkabat kami. Alam mo kaya, I never call you Inang Olive. Kinikilabutan ako dahil matanda ako sa'yo, hindi ba? Oo. I cannot call you ina. Oo naman, Diyos ko. No, but Dapat tawagin mong ama. alam mo pa, what was fun is, Pero alam mo yung sinasabi mo na ikaw lahat? Oo. Ako, sa sobrang dedicated ko na trabahador, na sa production, line producer, na kailangan ma-deliver ko kasi pag sinabi ni Charo na i-deliver mo, you have to deliver. So, yon. So, sa takot ko na hindi ko ma-deliver, kaya ako natutong You do magsulat. everything, oo. Natutong magsulat kasi yung director ko noon, tago na lang natin siya sa pangalang Loris. Aray ko, tapos, Kasi lahat ng mga writers busy sa pagsusulat. Pag na-deliver na nila yung material, babay na. Ngayon si Direk gusto niyang baguhin, gusto niyang maiba, etc. Hindi siya nagagandahan sa eksena. Sa takot ko na hindi namin matapos yung shooting, ginawa ko, ni-revise ko yung script. So yun, pumasa sa kanya yung script. So every time na mag-shooting kami, nire-revise ko yung script na nakatago, patago. Tapos isang araw, nag-shooting kami sa simbahan, nakita niya na nandun ako sa ilalim ng pew, nagre-revise. Doon niya ako na-discover. ang katotohanan. Ng katotohanan, ako pala ang nagre-revise. And then after that, she offered me na isulat yung ipagpatawad mo for Viva. That was with Vilma Santos at saka Boyet De Leon. Ganon rin nung pagdidirect. Kasi nasa corporate nga ako with Charo sa ABS and with Malu. So, inopen yung Star Cinema. So, nandun kami. So, inassign si Malu as production head. Inassign naman ako as creative head na hindi ko maintindihan. Wala naman akong karapatang maging creative head, pero yun ang trabaho ko, so I had to deliver. So, gano'n na naman, kasi itong mga ito, sobrang busy. Sa Regal, sa Viva, kakadirect. Wala na naman kaming direktor. So, sinalang na naman ako ni Malu. Kaya mo yan. Ako, hindi ko talaga kaya. Wala akong kalam-alam dyan. Kaya mo yan. Ganyan. So, yun. Alam mo kung paano lang nila na-discover na meron akong talent sa pagdidirect? Isang araw, nagte-taping tong si Charo with Mac Alejandre, hindi siya makaiyak. Pinatawag ako, paiyakin mo itong si Charo. So, syempre, matagal na kami magkaibigan, so alam ko yung buhay niya. Alam yung kiliti, oo. Diba? Alam ko kung saan siya pipitikin, ganyan. Tapos hinawakan ko yung kamay, tapos nag-uusap-usap ko, mamaya umiiyak, breakdown. So, that was how they discovered that I had talent for motivating actors. So, yun. After noon, pinilit na ako ni Malu Santos na mag-direct. Kasi wala kaming director. So, yun. So, after nun, hinikayat ko na mag-direct si Rory Quintos, tapos dumating si Joyce Bernal, yun. Tapos, bilang creative head, hinikayat ko yung mga barkada ko sa Merinol magsulat. Mel Del Rosario, Shaira Melia, Trina Francisco, so yun. So, that was how
the creatives of Star Cinema and ABS on our end was formed. So yung directing ko at saka writing ko, exigency, dahil kailangan. You know what is also amusing is we pay it forward. Sino ang biggest influence sa director sa'yo? Sa lahat ng mga... Tatlo. Oh, sino? Si Mario O, Mario O'Hara? si Mario Okay. O'Hara, si Lino, si Ishma. Okay. Sa'yo, Olive? Ako si Direk Marilu, si Direk Loris, si Ishma, Oo. si Direk Lino, mga nakatrabaho ko sila. Sa totoo lang, Joey, wala naman tayong formal training, Wala, di ba? wala. Everything that I know, I would say, I learned from experience at sa kakapanood sa kanila. Alam mo, ang ganda. Oo, no, ang Paano ganda sa mag-motivate set. si Lino. kunyari, si Mike De Leon, Oo. hindi nagmo-motivate. Wala yung pakialam. Oo, kinakausap lang niya si Lorna. Yun. But I would observe kasi ang galing niya sa technicals. Si Direk Lino, inaarte, di ba? Inaarte. Alala ko na, dito ka babagsak, tapos titingin ka yung pag-ano. Oo. Inaarte niya. Inaarte niya. Hindi lang si Lino, pati si Ishma. Si Ishma, di ba, minumura-mura si Marcel Soriano, ito yung camera, o akala ko ganun talaga. So ganun nung nag-direct ako, sinunod ko naman sila. Ganun din. Intense ka rin. Legal, ako naman sa Viva na mag-isa. Oo. Sa Viva, nagdedek ako sa TV. Ay, sabi ni Boss Vic, Boss Vic. gagawin na itong Darna. Tinawag ako. Ano ba ito, Anjanette Agbayari sa hindi? Hindi, Nanette Medved Nanette ako. Medved, okay. Gawin Darna. Kailan po kailangan? Kailangan ito. By November, tapos ka na. Ha? October na ngayon, matatapos. Kaya pala walang kumuha sa mga direktor ng Viva. O ikaw, kaya mo ba? Pagkakataon ko na. Ganyan din ako. Maganda, at least sa kanya yung Darna yung first name, first movie ko, ayoko nang banggitin ang pangalan at huwag niyong i-google. Diyos ko, hindi naman ako marunong magpalipad. Tanong-tanong ka, paano ba papaliparin si Darna? Naku, pumunta ka doon sa LBN, si Mr. Lakat. Ni Roddy. Oo. Hindi, kapatid ni Roddy. Sabi ko to, Manong Lakat. O bakit? Hindi po ako marunong magpalipad. Ba't kinuha mo yan? Gusto ko na pong mag-direct. Ano bang gagawin? Kailangan pong lumipad si Darna at saka bumaba. Wali ka. Ito, yung sabi, alam mo yung building sa harap ng CCP? Holiday Inn yun. Holiday Inn o yung... Basta may building sa harap ng CCP. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Yung tok-tok doon, datagan mo ng black backing. Ako, tinatagan ko talaga. Nagagalit na si William Neri dahil ang dami-daming black backing. Datagan. Tapos po, ilagay mo siya doon sa mataas na area. Tapos po, bumili ka ng salamin. Para ano po, bumili ka ng salamin na malaki. Nagaganyan-ganyan. Opo. Tapos itutok mo doon ang camera. Tingnan mo ang image ni Nanette. Pag lilipad na, ganyan mo, shit! Walang harness. Walang harness. Kailangan makita ko ang full shot na siya ay lumilipad, full. Ha? Anong gagawin ko dito? Naku, kumuha ka ng lamesa. Lamesa po, oo. Yung ganyan lamesa, ihiga mo siya. Nakapamo, ihiga mo siya. At lagyan mo ng malaki electric punch. Tapos kumuha ka ng mga atmosphere, ng mga kunin mo, tapos i-project mo. O ayan, nakikita mo, ganyan gagawin mo. So, di ba, you could see the contrast ng kapanahunan namin at saka ng mga CGI na ginagamit. No? Yun, hindi. Kailangan close up, umakyat si Nanette. Kailangan yung dalawang platform, ilagay mo. Tapos kumuha ka ng hihila sa kanya. Yung kilig-kilig, hihilang gano'n. Action! Exit sa camera. Buhat, ganyan. Hindi. At saka sa totoo lang, ako inabot ko pa yung wala tayong video assist. Wala. Ito ang camera. Kailangan magaling kang tumingin. Kasi walang video assist ngayon. Hindi mo makikita until ma-develop na itong role yun. Yung continuity mo.
Yung continuity mo dapat mabilis, ganyan. Yung director nasa tabi lang ng camera, niraramdam mo kung good or hindi. Nanghirap, wala kang basis of continuity sa susunod. Memorize mo, edited mo na sa utak mo lang. Saka dati kasi may still book. Kuha ka lang sila ng kuha ng picture habang sa bawat shot. Hindi katulad ngayon na may video assist. Nung unang lumabas ang video assist, di ba? Tontuwa ka. Ngayon, it's standard. May dagdag akong anecdote ko sa Lipada. Alam niyo ba yung, naalala niyo yung first shake, rattle, and roll? Yung kay Irma Alegre na manananggal, na lumilipad siya. Kinuwento sa akin ni Pecky kung paano, nakapatong siya sa jeep. Nakapatong siya, kaganyan siya sa jeep. Yung camera nakagano. Oo, ganyan siya. Tapos yung pakpak niya, ginagalaw-galaw sa tabi. Sinanet, bet, sinakay ko sa pera. Oh, nakagano. Pero ako nakahawak sa paa. Pagano sa mukha niya. Habang nakaganyan siya. Sabi ni Net, Derek, baka mahulog ako. Hindi bali na. Pero meron tayong parang obsessive no. Ako I remember, tumatakbo ko si Cassie was my assistant director. Hinahabol ako tsaka nagko-command siya ng i-protect niyo siya kasi para akong baliw sa daan tumatakbo pag nandoon ang eksena. Tapos naalala ko dati parang hindi ko magustuhan yung drive. Parang eksena to ni Lorna Tolentino sa Hanggang Kailan Kita Mamahalin. So gusto ko yung drive, talagang ganyan, pag ganyan. Wala, paulit-ulit. Sabi ko, akin na yung sasakyan na yan! Ako ang magdadrive! Hawak-hawak ko si LT dito, tapos nakabukas yung pintuan ng Ako nag-drive talaga, ganyan. Alam mo, pagkatapos noon, iniisip ko, paano kung may nangyari kay Lorna? Kasagot ko, di ba? Pero hindi mo naiisip pag parang possess. No, tsaka ang sarap maging bata. You can be very reckless with what you do. Wala kang sense of accountability sa ginagawa mo. But habang nagmamature ka, hindi mo na ni-realize mo yung mga repercussions of your action. That's the joy ng recklessness of being young. Oo nga. Masaya. Pero may ganyan pa rin naman kayo, di ba? Ay, oo naman. Dapat. Oo. Dapat. You should not play safe. Yan ang ating payo sa mga batang direktor. Don't play safe. Break the rules. Libre. Kamusta ang relationships ninyo with your actors nung nag-uumpisa kayo? Ako? Kasi pag bago ka, iba talaga yung... Hindi ba? Umpisa pa lang nakausap ko na sila. Bago ka, di ka. Sabi kita. Unang-una, ayoko nalilate ka. Pag nalate ka, mumurahin kita. Pag nalate siya, mumurahin ko talaga siya. Kaya hindi sila nalilate. Walang nalilate sa aking set. Kasi prangka ako Sinasabi ko, alika, naku, ka ng-artista, mag-iba ka na lang nakuha. Ano po pwede kong artista? Ano po pwede kong gawin? Mag-waiter ka. Aba, 10 years after, dumadating siya, Direk, salamat po. Bakit? Di ko na siya kilala. Salamat po, nag-waiter po ako, head waiter po ako sa Dubai. Tama. Hulog ka pala ng langit. Hindi, ako, popular ako sa pagiging... Mabangis. Huwag naman masyado mapangit naman. Stricto. Stricto. Oo. Dahil, ang bawat segundong nawawala, pera yun Produces. Umuusad ang schedule ko na naka-schedule na ako Maliuusan dahil lang sa iyo. Ayoko nang meron gano'n. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka kalaking artista, hindi pwede sa akin yan. Ako naman siguro nung kabataan, naaaminin ko naman nung kabataan ko, lalo-lalo na noong umangat yung pangalan ko at naging in demand ako, yumabang ako. It's an arrogance that comes with your youth. When you suddenly have all this popularity, all this power, and how producers tend to alam mo naman, if you make money for a producer, di ba you feel entitled. And may mga ginawa ako noon na ngayon up to this day I greatly regret. The worst thing I've done, hindi naman major actor, it's a talent, kasi naman big scene. Nung pag-una napapansin ko yung dalawang talent naglalampungan na. Naglalandian na sa set. Big scene na Harry choreograph, tapos yung dalawang nakita yung biglang tumawa.
sa isang eksena na hindi dapat tumawa. That's the first time na nagawa ko yun, and even to this day, I regret it. Binato ko ng sapatos. Binato ko sila ng sapatos. And nasira yung take, i-roll pa ng negatibo. Which means you have to repeat it. But then later on, you mellow. You really mellow. You really mellow down. Kasi yung yung kakasigaw mo, it's not good for your health. It's not good for your... At saka, ma-realize mo, later on we will discuss it, na you're not on top all the time. Yeah. You're not on top all the time. And you should be able to humble yourself to realize na any popularity that you have is temporary. April registration is officially open para sa Kamuning Film Club by Basta Cafe. At dahil April na at Aries season na, ibibigay ko na ang floor kay Tonet Hadaune. Tonet? Okay, wala si Tonet. Ako na to. Okay, April 4, Saturday, Kanto Roundtable Discussion with directors now who started as assistant directors to big-time directors. Kasama sina Direk May Cruz Alviar para kay Direk Rory Quintos. Kasama rin si Direk Crisanto Aquino na nag-AD kay Direk Chito Ronyo. At ang pagbabalik sa Basta Cafe ni Direk Andoy Ranay para naman kay Direk Gwen V. Deramas. Kamuning Film Club exclusive ito. Ay, ako ulit. April 14, Tuesday, Sine Kayurian presents a surprise foreign film. Exclusive din ito sa Kamuning Film Club members. April 18, Saturday, Turuan ng Leksyon Yan, featuring The Art of 30 Seconds, TV commercials directing by Sid Maderazo. Another Sine Kayurian presents ngayong April 21, Tuesday, ang Lost sa Bungeros, The Complete Story by Direk Brian Christopher Brazil. May kasama itong talkback with the creators. Exclusive din ito sa Kamuning Film Club. And last but definitely not the least, April 25, Saturday, Turuan ng Leksyon Yan Workshop with Ian Villa. Ang topic ay Assistant Directing Workshop. Only 1,000 pesos per member. Meron na kayong mga free members only screenings, 10% off Turuan ng Leksyon Yan workshops, 10% off sa mga food and drinks, at mga special members only workshops and events. Ayan, so ano pang hinihintay nyo? Kita-kits sa Basta Cafe! Because there'll always be somebody younger, fresher, newer, and cheaper, okay, than you, who's just waiting in the wings to replace you. Saka nung bata ka, matapang ka. Oo. Yung ako, sinushooting ko, Warat. Oo. Si Joyce Jimenez. Sinushooting ko sa may bandang Laguna. Ang eksena, tatakbo si Joyce Jimenez ng hubad-hubad doon sa irigasyon. Hindi naman ako may gusto noon. Gusto yun yung Blip. Diba ayaw umalis nung mga mama? Mga nanonood. Pwede po bang dito muna kayo? Hindi pwede. Dito kayo pupunta kayo. Dapat kami papaalis din nyo. Tinawag ko yung LM, location manager. Kausapin mo. Sinuntok ang location manager ko. Di, pupunta rin ako. Pakipagsuntukan. Stuntman! Oh. Nasisiyahan ko yun. Hindi ko dapat ginawa. Pero ako may ganyan. Lalo na pag sa mga nanggugulo. Oo. Talagang galit na. Kasi dati, grabe ako magmura. Oo. Tsaka parang yung energy Yeah, ko nanggagaling sa galit. Ganyan. Ito, so minura-mura ko tong lasing na to. Mamaya binulungan ako. Direk, hindi po natin talent yan. Ha? Hindi ba natin talent yan? Oh, kamusta ka naman? Okay lang. Sabi ka lang ng konti rito, ha? Pero talaga nung una, talaga minuha. At saka nasasabi ko talaga, gusto ko na talaga suntukin. Sabi niya, Direk, mag-ingat-ingat lang po tayo dito. Kasi baka mapatayin po nila tayo dito. Ano po, itong area na gano'n. May anecdote ako sa Insyang ng shooting nila. Ano mo ito yung kwento ng kay Broca? Shooting sila ng Insyang. It's in a depressed area. It's in informal settlers, no? Ang ingay ng mga tao. At may isang bata na ang kulit-kulit-kulit. Yan yung bigla nang sa galit ni Broca. Sininelas ni Broca yung bata dahil kasi hindi siya makapag-shoot, nagdadrama. Then all of a sudden, di ba yung dumarating yung tatay, may dalang itak. Sabi raw ni Broca, Oo, totoo yun. At least
ako doon sa Insyan. Oo. Isa ako sa mga taong bayan doon. Ano ba taong bayan 1, 2? Doon. Nakakaloka. Pero sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang, salamat sa Diyos at walang social media noong time na yun. Diyos ko, kung hindi, wala na tayong career. Imagine, nang bugbog ng ng bato ng sapatos. Nilait ang lasenggo, tapos nag-video ka, wala, napuldukan na yung career. Pero ganun katapang kami ng bata dahil sa aming gustong gawin. Oo, Na no? gusto naming mangyari. Gusto naming makabuo ng isang pelikula. Kahit anong hadlang. Meron kayo nakadisgusto ng mga artista? Ay, ako, Diyos ko. Inevitable no? Ako, Diyos ko, hinamon ko pa ng suntukan. Number 1 yung ngayon na. Tago natin sa pangalan. Pinushooting ko yung kadre. Kadre. Ang eksena, ikakasal sila. Direct, relate po ako, ha? Kasi may gagawin po ako. Pero hahabol po ako. Diyos ko, mag-aalas 2 na, hindi po siya dumadating. Finally dumating. So, shoot. Pack out. Transfer tayo dyan sa may UP. Pagkatapos namin kumain, yung aking talent coordinator, binato sa tabi ko. Ay! Bakit ka binato? Bakit mo naman binato? Binukat ka lang. Boom! Binatong ganyan. Kasi dahil sa kanya, masama ang tingin mo sa amin dalawa. Ako, ang buong tao, ang buong cast at crew, matama ang tingin sa inyo dahil pinag-aantayin ko kaming lahat. Ba't siya? Ako kaya ibato mo? Ayaw naman. Ikaw ba, Oli, may nakaaway? Parang hindi ko ma-imagine na may makaaway ka eh. Hindi, meron lang siguro mga difficulties. Kunyari, yung sana maulit muli. Di ba? Nung time na yon, dubbing pa tayo, wala namang original sound. I think Diba? I know that. Okay. Tapos sabi ko, kung ganun gusto mo, kasi may dubbing supervisor si Tita Lucy. Pero ayaw ng artista, ayaw ng aktor na nandun yung director. So siya, at saka si Tita Lucy. So okay, dub. Tapos pinanood ko. Sabi ko, paano kaya kung sasabihin kay Aga Mulak na wala akong naramdaman? Diyos ko, Aga Mulak siya. My God, the Aga Mulak. Pero wala akong nagawa. Tumawag ako sa kanya, sabi ko, Ax, wala akong naramdaman. Ang layo nito sa original na ginawa Na mo. dialogue, Oo. So, parang for the first time, may nang ganun sa kanya. Oo. For I the can first imagine. time. Kasi Aga Mulak siya eh. Pero sa akin talaga, yun eh. So, pumunta siya doon, niradab niya. Yun. So, may mga ganun. At ako, meron pa ako, TV naman ito. So, hindi ako na-satisfy. Sabi ko gano'n, take 2 tayo. Sabi ng artista sa akin, bakit? Ano? Ay! Ano ba ang gusto mo? Ganyan. Ay! Oo. Yan. Oh. Tapos, siguro nainis na dahil metikulosa ako from the top, nakakailang takes ako, ganyan. Ano bang gusto mo? Tapos, sabi naman nung isang matanda, naka-eksena niya, Direk, I told you before we started that take 1 lang ako. Opo, tita, take 1 kayo, yung ka-eksena nyo hindi. Yan. Big star din, ganyan. So anyway, take. So, wala siya nagawa. Pero bagong-bago ako noon, nanginginig ako. Di ba ako nagdidirect ng movie? So, yun. So, anyway, akyat ako dun sa OB van pa, di ba? Ganyan. Take tayo, ganyan. Tapos sabi ko, paakyatin nyo rito si ano. Yan. So, umakyat. Umupo ka dyan. Sino nga? Okay lang. Sandali. Alam mo, OG Diaz, Hindi naman. Alam mo, after that, naging sobra kami magkaibigan ni Elizabeth Oropesa. Diba? My God, I was so intimidated kasi Elizabeth Oropesa siya eh, ganyan. Pero wala akong choice kasi hindi ka talaga okay. So anyway, paakyatin nga si Betchay dito, umupo ka dyan, ganyan. Sige, salang nyo yung first take, take 1, ganyan. Salang nyo yung take 3. Anong difference? O ano? Tama ka, Direk. Mas maganda nga yun, yung ganon. Pero yung the courage para, di ba, masabi mo yan kasi mga senior star sila. Yun. Diyos ko, ako marami kay Nora Unon. let's not go there. Let's skip that part. Okay, ako muna ha. Huwag muna yan. Hold on.
Ako, sinapak. At binato ng hollow blocks. Oo. Alam, Congressman na yan. Opo. Huwag tayong pumunta dyan. no, because we're good friends now. Yeah. It was eventually resolved, okay? Ang nangyari kasi, we were shooting a scene sa may Ortigas. Ang cinematographer ko si Romy Vito. Ano naman si Romy Vito? Ang eksena natin dito, iilawan niya hanggang Fairview. So, ang tagal-tagal ng proseso. But I cannot do anything, di ba? Dahil nag-iilaw yung cinematographer mo. Yung artista ko na, sige, hindi ko na sana, itatago ko sa initials na Richard Gomez. Gusto niya mag-golf the next morning. Okay? So, gusto niyang umuwi kaagad. But then there is nothing I can do. I have to take a big scene. Okay? I have to take a big scene. Akala niya, kaartihan ko, nananadya ako na antagal ng setup. Na gustong-gusto na niyang umuwi dahil I think he had an 7 o'clock golf tournament the next. Sa galit niya, wala akong kamuang-muang. Katabi ko ba nun ang yumaong Douglas Kihan. Kwentuhan kami, biglang lumapit. May hawak na hollow blocks. Ay, iba ba ito sa'yo? Oo, akala ko ba patuloy? Ako naman, yes. Binato sa harap ko, tapos hindi naman niya yung hindi harmful sapak. Yung sapak lang para mailabas ng ganyan. Tapos, pinaghiwalay na kami ni Douglas. Naawa ako kay Douglas, nanginginig si Douglas sa pangyayari. Pero tinapos namin ang pelikula. Wow. Tinapos namin ang pelikula. But there was such tension on the set. This was ikaw ang lahat sa akin. Okay? We finished the movie. But then, later on, nagkausap kami, and now we're good friends because Lucy is a good friend. And yung mga moments na ganon, I also understand na tao rin yung mga artista. May mga artista na maganda ang pagkatao, at may mga artista na akala nila sila ay tao. So, and Richard is, it was that moment. So, lahat kami may mga engkwentrong ganyan. Ang worst ko, yung artista na pinag-intay ako ng 4 na oras. Ay! Ako, hindi pwede sa akin yan. Ay, naku. Alam mo, Tonet, no, nagtuturo ako nun sa UP. Ang shooting ko sa Alabang. Okay? I had to rush from UP to Alabang kasi may call time kami. Ang call time namin, 2 o'clock. Dumating yung artista, 6 o'clock. Okay, sabihin na lang natin na akap-akap ako ni Elma Medua. Ang sabi ni Elma, wag, please, wag. Kasi talagang, hindi mo kaya yan, ano? Pero din akong ganong experience. Mamaya na si Nora. Iba. Bago siya artista din sa pelikula kung ginagawa. Pangalan niya, ganito na. Alas 8 ang call. Bis na lahat, bis na lahat. Dumating alas 4 ng hapon. Hindi niya alam na palitan ko na siya. Dumadating. Kumawak ako ng puti. Sige, lupak ka po. At hinabol ko! Sumakay na siya. Umuwi na siya. Yung mga matatandang artista, pinaghintay niya mula alas 8, alas 4. Walang ginagawa. Grabehan mo yan. Pero yan, grabe yan. Hindi naman. Pero ako naman, alam mo yung pag nagpagupit, sasira yung continuity. Ay, oo. Siya talaga, grabe. Itago na lang natin siya sa pangalang Marvin Agustin. Whom I love so dearly. Mahal na mahal ko na talaga yung batang yan. Pero grabe talaga sa sandaling kailangan mo ako. Parang nag-resume kami after Christmas. Tapos tumatakbo yung AD ko sa akin, ganyan. Inang, ganyan. Huwag kang maano, kanya si Marvin nagpag-upiwan ng buhok. Sabi ko, sana yan! Binigyan ko naman ng kaibigan. Hinila ako talaga doon sa isang kwarto at doon ko pinagsisigawan. Nakakwarto lang pero lahat ng set naririnig talaga. Talagang pet peeve ko yan. Huwag ka magpapagupit kasi may continuity. Napaka-irresponsable mo. Natuto naman after. Marami kaming ganyang encounter. Si Nora nga, isa pa. Maiba usapan. Okay. Sino ang paborito mong artista? Si Nora. Ang labo nito, uwi na ako.
pag-arte, hindi ko sinasabi ugali. Sinasabi ko, ang pag-arte niya, number 1 siya sa akin. Yeah. Deserving to be a national sa kanyang, artist. Sa kanyang ugali, hindi siya number 1. Pero magaling siya, ha? Parang lahat tayo nagkaroon ng experience kay Ate Guy. Marami. Ako wala. Ako wala. Ako PA. Ako pinakamaraming pelikulang ginawa kay Ate Guy eh. Kaya bawat pelikulang meron experience na hindi maganda. Oo, Diyos ko, yung isa na lang. Dabing na nga lang eh, pinanood niya. Direk, bakit? Galit ako sa'yo, bakit? May gusto ka kay Glidel Mercado. Oh, na-favor ang shots. Bakit ako magkakagusto kay Glidel Mercado? Gaga ka pa na bakla ka. Bakit sinabi yun? Ba't ang husay-husay niya? Abay, sa mahusay yung bata, ibigay mo, oh. Grand Slam si Glidel, siya wala. Binati niya ako, Direk, tama ka nga. Sabi, oh, bati na naman kami. Ito na, shooting. Yun din, silhi. Maga, nasa kabanatuan kami. Guy, Direk, andyan na po. Hindi pa nakamumog, hindi pa nakaano. Diyos ko, hindi magandang tanawin. Chok! Sabi ko, ay, ano na kami ha, pupunta na kami, sumunod ka na agad. Opo, Direk, andun ako before lunch. Ha? O sige, mas maaga, Direk, mga 10:30 andun ako. Sige, andun na kami. Diyos ko, alas 3 na, wala pa. Hapon. Alas 4, dumadating ang balitang umuwi na ng Maynila. Okay, ikaw naman, ano naman? Sino paborito mo sa lahat ng artista? Umuwi ng Maynila. Ito na. Tumawag ako sa producer. Oy, Papa Jesse, umuwi na ang talent mo. Ano gagawin namin dito? Magsi-uwi na rin kayo. Balik lang 2 weeks after balik. Sumakit daw ang ngipin, kaya daw umalis bigla. Ito na. Sinushoot ko na yung last scene. Magpapatayan na sila. Namaga ang mga mukha. Eh kasi masakit nga ipin Hindi pala nagpagamot. Sabi ko, Papa Jesse, ano to? Ano naman maga? Aba, huwag kayong umuwi dito. Ishoot mo doon sa kabila. Kaliwa. Ano lang sa kaliwa ang blocking na Natutuwa ka, pero mahusay umarte. Ay, incomparable. Incomparable yun. Lahat ng galit ko, pag umarte na siya, nawawala na. Mahusay siya umarte. Pero, mabait, napaka-generous. Nakita niya yung isang matanda sa ilalim ng puno. Sabi sa akin, Direk, kamukha ni Papa. Naku, hindi naman si Papa the Taylor. Hindi, tatay ko si Papa. Tatay ko lang tawag sa Papay. No, siya. Sa Bicol ba yun? Yeah, Sa oh. Bicol, Papay. Kala ko Papay the Taylor Man. Bakit? Sabi niya, ano Papay, bakit nalungkot ka? Namatay na kasi ang kalabaw ko. Give niya ng kalabaw. Magkano ba ang kalabaw? Oh, give. 15,000 po. Shh, tawag yung kasi sa tayo, eto, binilangan ng 15,000, binigay yung matanda. Diba, isa pa, pro contemplasyon. Diba kami? Shooting namin sa Preso. Diba, sa Santa Cruz. Last day na. Last day, uwian na. May napila ang lahat ng preso. 2 building yun din. Bumaba ang lahat ng mga preso, nakapila. Diyos ko, lumabas lahat ng mga pulis, mga jail guard. Ano ginagawa? Pumipila. Ba't pumipila? Bibigyan ng pera. Di Ate Guy. Binibigyan ng pera ang bawat isang. Bakit gano'n yan? Baka may tumakas dyan, hindi tayo makakalabas dito. Binibigyan ng pera. Generous naman siya sa mga tao. Kaya wala rin siyang pera. Kumambyo naman, in fairness sa mga manonood, kumambyo siya, ha? Ako, may tanong ako sa inyo. Or how would you compare that parang the creator's voices, no? Was more honored Ay, okay. and given freedom. Sa akin, iba na ngayon ang pinisyon ng direktor kaysa nung araw. Ang direktor ang araw, ang Diyos sa set. Ngayon, hindi na. Isang grupo na ng tao, ang Diyos sa set. Ang sa akin, anong kapanahunan namin, pag nanood ka ng pelikula, ay, Joel Lamangan yan. Ay, Chito Ronyo yan. Ay, Olive Lamasan yan. Ay. But now, may tendency to be very generic. Yung ipikit mo mata mo, halos pare-pareho lang yung naririnig mo.
bihira lumulutang yung boses. Yun yung, kinuwento ko na ito dati, yun yung privilege noon kay Mother. Kasi si Mother hindi ka pinakikialaman. Oo. Alam mo ang prompt niya, kakantahin, there was a boy, there was a girl. Gawa kang pelikula. Gusto ko yun, there was a boy. Gagawa kang pelikula, tapos, yung pala, okay. So, may freedom ka. Tama ang sabi ni Joel. Because now, sa kamahalan ng paggawa ng pelikula ngayon, naging corporate na. Napakalaki na nung. Olive, yung first movie ko nga, 750,000 ang halaga. Ni catering yun, hindi ba? Hindi na aabot. Pero ngayon, dahil nga milyones na, hindi ka makagawa ng decent na pelikula na less than 12M to 15M. Ang laki ng pananagutan mo, lalo na yung parang kailangan bawiin. maibalik, Well, bawiin times 3. Iba-iba na ngayon ang paggawa Iba na, ng iba na. pelikula. Noon, ang shooting days, 15 shooting days, 31 calendar days. 20 shooting days, 31 calendar days. ngayon? Ngayon, 2 days, 3 days, 4 days. Maswerte ka kung 12 days. Meron na nga 1 day na lang. Bubuo na isang Pero hindi ba parang pakiramdam ko naman, parang sa mga batang direktor ngayon, parang mas nakakarinig ako ng original voices nila. Ay, oo naman. original? boses. Sinimalaya. Sa Sinimalaya. Kitang-kita mo sa Sinimalaya yung originalidad ng kanila mga boses. Ito, Hindi, sila. ang sinasabi ko yung mainstream film. Oo. Yung mainstream film, hindi ka papayagan mag-shooting ng 30 araw. Sa Hindi ngayon ka yan. puproduce. Ngayon hindi. 15 days nakataas ng kilay ng... Ay, ang galit na. 8 days ka nakataas na eh. Bakit 8 days? You know what? I'm happy. I'm so happy that the loved one made money. Yeah. And everybody is talking about how good the movie is. Yeah. And this is outside the Metro Manila Film Festival. So, you know that if you have a good film and you have the perfect timing of release, kasi naman ang ganda-ganda ng play date mo. Weekend, Valentine, sweldo. Okay. At saka ang daming lavi-davi, ginawang Valentine date. And it's a good movie. I don't know how much the movie cost, okay, but then it made money. Ang nakakalungkot, yung mga director who really put an effort to make a good movie, tapos hindi pinapanood. Tapos sasabihin ng tao na papangit ang mga pelikulang Pilipino. Hindi kasi meron na ngayong kailangan i-define mo yung kung ano ba ang good movie. Sa punto de vista ng mga manonood. Ano ba ang magandang pelikula? Alam ba natin lahat yun? Ano ba? Kasi wala namang nakakaalam kung ano talagang kikita. Walang nakakaalam. Kung meron nakakaalam nun, yun ang pinakamasayang director sa balat ng lupa. Wala. Kung meron mang bumongga, nagkataon yun. Hindi yung pinlano na maging Parang ganon. sigit lang naging mahirap ngayon. Mahirap pakitain ng pelikula. Oo. Because of the situation that we have, right? 3 points. Number 1, streaming. Yeah. Okay, iintayin nilang mag-stream yan, hindi ba? Number 2, cost of tickets. Kahit na ngayon, pero ngayon nagbababa na eh, hindi ba? Nagko-compromise. 175 ba? Oo, nagbababa na. Number 3, lalo na sa panahon ngayon. I'm talking about the here and now on the 10th of March. Okay, 2026. What's happening in the Middle East, it's going to get worse before it gets better. So, nahihirapan ako sa yung gagawa ng pelikula. Paano na? Hindi ba? Paano na? Pumapasok nga sa akin minsan sa isip ko, gaano ba ako talaga kahalaga sa lipunan ito? Huwag mo naman isipin yun. Nandito na tayo. Parang wala na akong pagkakataong gumawa ng mga bagay-bagay na gusto ko. Parang maraming pumipigil. Maraming dahilan kung bakit hindi mo magagawa. Alam mo, Joel, lalo na sa trabaho ngayon na hindi ako pwedeng gumawa ng pelikula. Hindi sa bidan ako na bawal. Dahil nga sa job ko, sa FDCP. Malaki ang tulong niya sa pelikula. Hindi, pero I can't, alam mo, kating ako na gumawa ng pelikula. But I can't because I made this choice. Kaya sulat ako ng mga script. Ang masaklap niyan, magagawa ko ba itong mga pelikulang ito? At kailan? At kailan? Nakakakita ako ng, galing kami Berlin, meron doon isang pelikula gawa ng isang Swiss na director. Ang tawag is Enjoy Your Stay. Putsa, ang galing. Pinalakpak ng tao sila Mercedes Cabral, sila Ana Luna. It's about illegal immigrants. Sabi ko, itong mga artistang ito, hindi naman big stars sa atin, pero doon, tsaka, di ba, I made mention before, remember the name, Jorabel Agoto. Okay, sa Filipiniana, pinalakpakan. Sabi ko, shit, kailan ako makagawa ng pelikula using these talents? Ngayon kasi, hindi ba gumagawa ang mainstream? Hindi ba iska? Hindi ba, ang lungkot kasi,
kailangan platform-friendly. Kailangan na pre-sell mo na sa platform. At dahil doon, hindi Meron ring requirements. Ay, Diyos ko. May Let's not requirements. go there. Yeah. Daming requirements. Maraming kailangang ilagay mo na kahit hindi dapat. Ay mo kuminsan yan, sasabihin na, sige, we're interesado, tapos ng pelikula, napanood nila, ay, ayaw namin. Nangyayari. may ganun. Ay! Kaya alam ko yung mga pagdurusan ng producer. Pero di ba nakaka-frustrate? Nakaka-frustrate dahil ang dami-dami pa natin gustong gawing pelikula sa ating mga baul at sa ating kaisipan. Pero ang hirap-hirap gumawa ng pelikula ngayon. Hindi, mahirap talaga. Kunyari ako, di ba? So, for the longest time, I'm with Star Cinema. Di ba? Network, so ganyan. So ngayon, umuupo ako bilang direktor. So nag-uumpisa pa lang ang brainstorm, ang dami nang sinasabi sa'yo na, ganun. inang, kasi ganito, inang, kasi, Ganun talaga. direct, kasi ganito. Siyempre ako, galing naman ako dyan, di ba? Naiintindihan ko yan. Kaya lang nararamdaman ko talagang, sabi ko, ang hirap na, parang ang hirap gumalaw. Diba? Pero it doesn't mean that hindi na pwede. I mean, Natitigil ka. na hindi ka natitigil ka or hindi ka makakagawa ng maganda. As proven by Tonet, with Sunshine, and Irene, no, with The Loved One. So, pwede pa rin, pero ako talaga ngayon, I've not directed for, 10 years? Last ko, Barcelona. Oo. Kasi Barcelona yung last ko, 2015, 2016. Tapos nag-retire si Malu Santos, so I had to take over as managing director of Star Cinema. Tapos nagka-COVID, ngayon pa lang ako uli makakagawa. Pero ang Tagal na pala. pero sa totoo lang, hindi naman yan talagang main trabaho ko, di ba? Ano ko yan, racket ko ang pagdidirect. In the span of 30 years, 12 movies lang talaga ang nadirect ko. Pero ngayon, nababalik ako at gagawa ko ulit. Ayoko magbilang ng number of movies na nagawa ko. Hindi talaga ibang-iba na ang panahon. Pero yun na nga sinasabi ang mga direktor noong araw. Yung mga direktor noong araw, marami pang mga pelikulang at marami pang mga kwento na gusto nilang isa pelikula. Totoo ka. Ako isa lang ang pangarap, sabi ko sa mahal na Panginoon kung kukunin mo kung gusto ko pag sabi kong it's a wrap. It's a wrap ko. Okay. Sabihin mo, bahala kayo sa post-prod. Okay? Sa lahat ng mga kasama ko, gumagawa pa rin ako hanggang ngayon. Nakakisali pa ako sa, ano nga ngayon? Yung Sinagbay nila. Oo. Wala naman ako dyan. Kasi may ginawa akong pelikula. Joel, 3 na lang tayo nalalabi sa generation natin. Maano akong maghanap ng produce. Mabilis ako dyan. Mahanap ako produce. Kung ganyan ako, produce. Pero hindi ako nangangako, nakikita sila. Ako naman, mas gusto kong upfront. Masabihin ko sa'yo na ito ang audience nito, ito ang marketo. Pag itong pelikulang na to, ganito lang kayo. Malinaw sa producer. Kung umuo siya, Yun ang expect niya. Oo. Malinaw naman dapat talaga yun. Kaya bilib ako doon sa mga nalalabi pang producer na talagang parang nagsusunog sila ng pera. Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Oh, by the way, may balita ko to, Net, may interesado na mag-produce ng Asawa, Asiwa, Asalto. Asawa, Asiwa, Asalto, yung third ng Kasal-Kasali. Oo. Ayun, at saka umuo na yung mag-asawa. Kaya... Ang tanong, kailan ko masushoot yun? Ang tanong, kailan ko masushoot yun? Pero ganon. O teka, matanong ko, sa lahat ng pelikulang ginawa mo, anong paborito mo? naku, ayun na Ayun, gusto ko tanong yun. Alam mo, kasi parang pinapipili mo ako sa mga anak ko. Ganun din naman ako. Ang mga anak ko, may paborito ko eh. Alam mo, hindi. 12 lang ang nagawa ko, Joey. Which of the 12? Which of the 12? Hindi ko masabi. Okay, which of the 12 would you want to be remembered for? Marami naman siya. All.
Baka sana maulit-muli. Oh, yun. Starting over again. Alam, madrasta. Kasi alam mo yung starting over again, yung mga rebel ako against the System. yung mga, sinabi kong sa starting over again, hindi to happy ending maluwa, umuo. Yan. Sinushoot ko na, naku, lahat na nagsasabi, kailangan maging happy Ay, nako. ending yan. So, napanindigan ko yun na hindi. Yun. Pero hindi ka lalabas ng theater malu ng buwisit ka. Okay, so sana maulit muli with Aga Lea, starting over again, and then Madrasta. Madrasta. Marami sila eh. O, tama na yung tatlo, baka maging 12 na sabihin mo na. Gusto ko rin ng The Mistress. Oh, The Mistress. Oh, apat na, 1/3 na yan, ha? Okay. Sila gusto ko. Okay. Ikaw, Iska. Anong paborito mo? Naalala ko, tinawagan kita para doon sa poster na ilalagay sa labas ng Cinematheque eh. Bakit yun ang pinili mo? Kung ikaw 12, ako 200 na. At bawat isang yun, mahal ko. Siyempre, sabi niya mga anak namin. Paborito ako. Anong paborito mo? Bakit may kahapon pa? Yun yung pinalagay niyang poster sa labas ng Cinematheque. That is Don Zulueta, Nora Aunor, and Eddie Garcia. Yun ang pinaka-favorite mo? Oo. Dahil maraming effort akong ginawa nun, pati pagsusulat. Ah, okay. Hindi floor contemplasyon. Ay, nako. Mahusay, Ate Guy doon, mahusay. No, because Joel, some of your best works, if not your best works, are with Ate Guy. Yes. Some of your best works, if not all your best works, are with Ate Guy. Yung ikaw ang dami. Hindi, siguro tatlo rin akong paborito, yung May Minamahal. Yes. Dahil naglalaro lang ako noon, gusto ko lang baliin yung idea ng drama na yung nakakatawa. Okay, but then rom-com has been around since the 1950s. Hindi ba ngayon lang, medyo binali ko lang yung use of dialogue. Ikalawa, yung pinaka-controversial ko, yung Toro, live show. Yeah. Oo, yun ang number 3 ngayon sa sa Netflix. Thanks to this podcast. Saka ikatlo yung kasal-kasali-kasali. Yes. Alam mo, may kaapat eh, chef. Kung ikaw na lang sana. Ikaw. Yes. Ikaw na lang sana with Aga and Sharon. Alam mo, Hindi, Batang PX. Batang PX. Ito may tanong ako. Joel, sa isang taon, ano yung pinakamarami mong pelikulang ginawa? May isang festival nga na 3 pelikula ko. MMF, 3 akin. Diyos ko, day. Nanalo ka naman siguro, no? Di ba nga, sinunod ko pa yun eh. Oo, nakakala. Bakit ako 3? Hindi naman ako pumili, no, sila. Diyos ko, producer nagsali-sali doon. Kung sandali, kailangan kong masabi, got to believe. Talaga nagre-reminisce na matatanda. Ako isa lang nasabi ko, ha. Ang dami ko, 200. O, didagdagan mo na. Okay. Ako nga, hindi ko pinapanood yung pelikula ko pagkatapos. Never. Alam mo, napanood ko yung Madrasta 30 years later dahil sa FDCP. Dahil doon sa screening sa Met. Kung hindi pa, hindi ko papanoorin. Ako ang pinanood, nagtakang-taka ako dahil lumabas sa YouTube, yung Hiling. Oo, yung Hiling. Dahil nung lumabas yung Hiling. Sabi ko, gago pala ako, gawin ko to. No? Yung when you look at it in retrospect, hindi ba? Tapos yung panood ko rin ng Batang PX na si Piolo supporting character doon. Di ba? Nagpunta ako ng Malaysia, nakita ko ang pelikula ko, Oh. translated sa Bahasa. O tapos, At saka, hindi pa na-translated, sinasabi. di dub. Bakit ganun? Ba't kami hindi binayaran? Dapat binayaran tayo doon. Binili Ang mga nila? pelikula namin na pinapalabas sa abroad at dinadub sa wikang iba, dapat may Wala tayong royalty eh. Wala tayong. Kasi yung mga kapag writer ka o director ka, pag pumirma ka ng kontrata na, it's a contract kasi in perpetuity, you give up all your IP.
Oo, wala yung IP. Kaya ako mas kumikita ako sa mga kantang sinulat ko. Dahil taon-taon, kumikita ako tuwing, pinapatugtog yung kanta. Dapat yun ang pangunahing gawin ng mga bagong direktor. Bisyo na may royalty. Alam mo, Irene, alam mo, Tonet, kung lahat ng TV show ko na sinulat at lahat ng pelikula kong dinirect, siguro nakaupo ako sa duyan, nakabukaka sa gitna ng Boracay. 365 days. Hindi ba, Joel? Hindi ba? Dito lang sa Pilipinas yata ganyan. Sa ibang bansa hindi eh. Yumayaman ang mga direktor, ang mga artista dahil sa royalty na ginabang sa kanila. Ako nga pala, ito Dito din sa ang joke atin, ng hindi. ABS eh. Oo. Ha? Sabi ko, naku, kung talaga may royalty lang ako dyan sa pangako sa'yo, ang yaman Hindi ba, Olive? Hindi ba? Lalo na ako dahil yaman ko, 2 taon na. O yan. Pinapalabas sa abroad ang mga pelikula ko, wala namang bayad. Okay, kung nakikinig si Paolo Villaluna ng Film Academy of the Philippines, okay, yan ang una niyong atupagin, yung IP rights ng mga creatives. Okay, dahil walang ano. Okay, kwento ka pa. Sila naman ang magtanong. Anong tanong ninyo? Kaya nga magtanong kayo ng kung ano mga wala sa mala. O, may magtatanong doon. Oh. Ako po, curious po ako during yung martial law time. Ano po yung lay of the land with the Marcoses? Yung may political pressure po ba? Wala po ba silang Yung panahon ni Marcos, nasa kulungan ako. Kinulong ako dahil sa UP, sa Bersib ako. Oo. Kinulong-kulong ako. 4 years ako sa kulungan. 73, 2 years, 77, another 2 years. Because I was fighting the dictator. Hindi pa ako nung direktor. Estudyante pa lang ako tumatakbo-takbo, hinahabol ng pulis. Hindi pa ako. Anak, ng panahon na yon, kahit may edad kami, college pa lang kami. Sandali po, grade 7 po. Hindi namin masasagot ang tanong mo. Prior to 1972, naalala ko maraming bomba mo. Yeah, that's magdisimula yung Uhaw ni Ruben Abalos, tapos yung mga ligaw na bulaklak. Hindi ba naalala mo yung yung mga bomba, the Bolden bomba? Oras na magkaroon ng political instability, nagra-rise ang sex films. Yeah. Parati naman eh. Oo. Tapos during the Marcos era, di ba, parang hindi ka pwedeng magpalabas ng anything na political. Yun. Parang Sa film. grabe ang censorship. Sa film, pero sa theater pwede. Yes, PETA, sa theater. nagpapalabas ng mga political movies. Radical movies. Oo. Radical plays. Pero naka-standby kami para tumakbo. Meron na kami exit. Oo, alam ko yan. Kung saan i-exit, sa tatakbo. Pag gano'n, alam na namin. Pag dumating ang mga PC. Naalala ko na nanonood kami noon. Kasama ko ang yumaong kay best friend kong Manny Castañeda. Noon kami ng Petas. It's a radical play. Sabi, basta tingnan mo yan, andyan. Pag nagkagulo, doon tayo tatakbo. So, yun ang mga, one thing I remembered na tremendously nung kapanahunan na yon is yung Manila by Night was retitled to City After Dark. Because you cannot have the name Manila, which is supposed to be the home of the good, the true, and the beautiful. Yeah, so doon nangyari yon. Pero yung restrictions, si Lino yan. Si Lino ang prime principal, si Ben Cervantes. Yan, si mga ano niya. Okay. May tanong pa kayo. Tanong pa. Yun. Sir. Anong film ng ibang director yung favorite niyo? Recently or All time po. Ako may nilas ako. ni Lino? Ako, yeah. Ako yung mga Mike De Leon movies. mga Itim, pelikula ni- Kisap Mata. Mga pelikula ni Ishma at saka ni kay Bembol Rocco. Maynila sa Kuko. May nilas ako. Sa akin, City After Dark. Ni Manila by Night, yun ang paborito ko. And then most recently, June Lanas, About Us But Not About Us. Because I think that was a feat of filmmaking. Yeah. Marami kaming ina-idol noon sa, ano ba, ang dami, tinimbang ka, ngunit kulang. Yes. Oo. Ang dami ng mga kapanahunan noon. Yes, ma'am. Actually, yung kay Direk Odin lang po. Kasi sabi niyo po, ayaw niyong pinapanood yung pelikula niyo. So, we know the reason why. And then, the same goes for both of you po. Parang importante po ba na malaman yung reaksyon ng mga tao sa mga, yung first time mapanood yung pelikula?
Ako unang-una, parang pagod na pagod ako. Kasi, di ba, pag nagsushooting ka, pag sinusulat mo pa lang, dinidirect mo, you live with your characters day and night. Kahit natutulog sa panaginip, pag-isip ko sa umaga nandyan. Grabe yung effort, lahat ng energy nandoon. Pag natapos mo, nakailang beses mo paulit-ulit sa post-production na pinapanood. Pagkatapos ng premiere night, ayoko nang panood. Tapos kasi una-una pagod ako makita siya, sawang-sawa ako. Pangalawa, naaalala ko lahat ng nangyari sa likod. Trabaho. So distracted ako. So, hanggang sa naging uga. At saka siguro meron akong, may feeling na nagki-cringe. May gano'n ako. So, ayoko siya panoorin. So, hindi ko talaga pinapanood. Na-appreciate ko yung Madrasta 30 years later. Yun, mahali ka nun pala. Tapos, na-force rin akong panoorin ng Starting Over Again because I was going to give a talk. Yun. So, doon ko siya na-appreciate. But other than that, yun lang ang mga rason ko. Ang hirap kasi the moment you're, like, in our case, we write and then we direct. Yeah. So habang sinusulat mo yon, sinushoot mo na sa utak yun. So in other words, andun na yun, naka-stuck na yun. Tapos, okay, shoot, tapos edit, post-prod. Pag pinapanood ko, dalawa yan eh. Pag premiere, you can't judge your film by a premiere because you have fans. Regardless of what they show, they're gonna, stand up and scream, di ba? Because they have fans. I wanna watch it with the real public. With the real public. Because that's where you get yung totoong reaction, okay? Yung totoong reaction. Pero, yung mga movies ako, ba't ganun ko sinut yan? Mali. You look at it kasi with the perspective of time distance eh. Ang hirap panoorin yung sarili mong pelikula. Ngayon ko lang na-enjoy yung Hiling. Ngayon ko lang na-enjoy yung mga pelikula na yung Pare Ko. And I realized na 20 years ago na pala yun, di ba? And you had the distance of time to appreciate. So it means, ano na yung Hiling? Sabi ko, shit, ang galing ko, ha? Ikaw, Joel, you watch your own movies, no? No. I don't. Pero, papanoorin ko yung pag napalabas na lahat. Kukuha ako ng isang kaibigan ko, yung pinagtitiwalaan ko talaga, na pinaniniwalaan ko ang sinasabi niya. Natuupo kami, halika panoorin natin. At pakikinggan ko kung ano mga sinabi niya. Kung maganda o hindi maganda, pakikinggan ko. Tapos papanoorin ko nga, kung ginawa yung tama. Ganun talaga. Joel, may tanong ako sa'yo, affected ka by reviews? No, I'm not. Depende sa reviewer. There are no reviewers around that I really respect. Because they don't know film. They pretend to know film. Ikaw, Olive. Konti lamang ang mga reviewer na pinaniniwalaan ko dahil pinag-aralan nila yung ginagawa nila. Yung mga iba naman comment lang, wala namang ibig sabihin. Lalo na with social media. Hindi ko naniniwala sa lahat ng mga sinasabi nila. Pinaniniwalaan ko pa yung sinasabi ng maid ko. Ako pinabasa ko, tinitignan ko, if something there, parang naniniwala ako na okay, tama, then kinukuha ko yun. But almost always, ang sakit. At saka gusto mong murahin. Ikaw nga? Sige nga. Ganyan ang feeling mo. And then after a while, sasabihin ko, hindi, tingnan mo nga, may maganda ba, may tama ba, may makukuha ka ba, ganon. Pero gusto mo talagang murahin kasi parang sino ka? Nakagawa ka na ba ng pelikula? Ha? Alam mo ba kung gaano kahirap? Ha? Tapos after a while, I don't read anymore. Kasi parang sa akin, nabigay ko na nabuhos ko na Hindi importante para sa akin ang sinasabi mo. Importante sa akin ang sinasabi ng lahat ng nanonood. Yun ang delikado pa kuminsan kasi yung review. Pag lumalabas ang review, bago pa talaga may popularly na nasisira ng pelikula. Ang dami kasing very gullible sa pagbaba ng and I think you don't give the movie a chance. Hindi ba dahil nga you lambast it. And then there are some reviewers who really take great pleasure in coming up with all kinds of insulting statements in order to add clout to their reviews. Pero I'm not saying that's all. May iba, kapag ginagalang mo kung sino yung reviewer, okay, tama ka, ganyan. Tama ka. Hindi naman pwede na, yun lang pag pinuri pelikula mo, I love it. Hindi, lalo na pag kunyari may sense of unfairness. Ay, oo. Di parang, maraming ganun. Ito ni-review mong ganito, ito ni-review mong ganyan. Bakit?
Oo. Hindi ka fair. At saka walang pinakamadaling gawin sa mundo kaysa mamintas. Oo. Mahirap lumikha, madaling mamintas. At kung trabaho mo ay humanap ng butas na hindi mo nakikita yung kabuuan, okay, at ang trabaho, hindi ba, Olive? Ang hirap-hirap gumawa ng pelikula. Ang pinakamahirap na gawain ng isang tao sa panahon namin ay ang maging direktor. Dahil hindi natatapos ang pagiging direktor mo pagkatapos ng pelikula. Hindi ka nakakatulog, iniisip mo susunod na siya, iniisip mo kung ano gagawin, paano mo ito gagawin, paano mo ipapakita, paano mo magagawa interesting. Sa span, halimbawa, binigyan ka ng 15 days na shoot. Sa 15 days na yun, nagdudusa-dusa. Wala ka halos sa At saka, alam mo, isa pang masaklap niyan, Olive, at saka Iska, you're judged. You're only as good as your last movie. Yes. And it's not the quality of the movie, it's how much it earns. Yeah. Yes. Lapsi na yan. Ganun. Lately, may kumausap sa akin isang producer Ang sabi sa akin, Joey, gusto ko namin makatrabaho, kaya lang, dapat manood ka pa ng pelikula. Ha? Oo. Kasi luma ka na. But for them, wala yun kasi everything is in terms of how much money you'll bring in Sabi, nood ka pa ng mga bagong pelikula. Ha? Nood ako. Ganun And yun nga, you're judged for your age. You are judged for your age. Ang hindi nare-realize ng tao is, lahat ng tao tumatanda. Yes. And going old in the business and still being active like my friend here and my friend here. Being active, it's a privilege because not everybody lasts that long. Blessing yan. Oo, blessing talaga yun. Yes. Siguro to end na lang kasi malapit na po. Ending na? Ay, tapos na ba? Kaya ano na po, siguro yung last ay lagi na lang kasi pong tinatanong yung advice sa mga young filmmakers. Pero dito sa roundtable natin, ano yung mensahe nyo sa Philippine cinema? May isa siyang tao. Ako, don't give up. Ipagpatuloy mo, gano'n man kahirap. Kung meron kang kwentong gustong ibahagi, ituloy mo. Don't give up. Yan lang. Okay? Kayo naman. Ikaw, Iska. Diyos ko, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Anumang upheaval, anumang problema, ang komprontahin mo, magpakatatag ka. At tumayo ka bilang isang successful na creative artist. Magpakatatag ka. Maraming problema talaga. Ay, sobra ngayon. Hindi nyo lang alam. Kailangan matatag ka at huwag kang aayaw. Kapit lang. Kapit lang. Kapit lang. Kahit saan kakalad ka rin yan, kapit lang. Tatayo at tatayo ka rin. Okay. O ikaw na, Pundi. We are living in the most challenging times. I'm with the FDCP and I know exactly ang estado ng Philippine movie industry. So, tatlo yung aking payo. Okay? Unang-una, sasabayan ko sila, magpakatatag kayo. Always consider the challenges as something that will make you better and not to bring you to despair. Because the moment you give up, the moment you become desperate, the moment you give up the whole idea, then we have lost a great amount of who we are as a culture. Ikalawa, maging matapang kayo. Maging matapang kayo. Be original. Think bigger. Think out of the box. Think out of the box. And always remember that films may be national in character, but it has to have a global appeal. It has to have a global. Do not be happy only looking at your backyard. Look at the horizon. And most importantly, thirdly, Pilipino tayo. Ang pelikula natin ay dapat mag-embody ng pagiging Pilipino. We don't make films for Europeans. We don't make films for film festivals. We make films because we have stories to tell as Filipinos. And that way, the world will appreciate us because we are Filipinos and we should be proud of it. Yun lang. Kailangan nga maging Ako rin, ako panawagan ko naman sa mga manonood. Ang buhay kasi namin ay nakasalalay rin sa inyo. Yun. So, ako naiyak na naman ako. Nalulungkot ako pag kunyari nakakarinig ako ng napirata na ito. Nasa screen pa lang, napirata na. So, parang ang dali lang kasing makuha. Yun, ang dali lang gawin, ang dali mo lang isipin kasi mahal kasi ganyan. Pero sana kung masuportahan nyo rin kami sa industriya. Oo, huwag kayong susuko dahil wala nang magkukwento ng kwento ng Pilipino kundi kayo.
baka dumating ang panahon na ang kwento natin, kinukwento na lang ng Amerikano, ng Swiss, ng German. Sa kanilang mata yun. Kapat kayo ang magkukwento ng kwento na. Alam mo, may nalungkot ako nabasa kanina, Iska. May isa kasing pelikula na binabaan ang presyo niya. Nagbukas, binaba ang presyo. Ang isang comment, kaya binabayan kasi pangit. Pilipino ka, na hindi mo kayang pagbigyan yung gawa ng kapwa mo Pilipino, huhusgahan mo agad na pangit. Kung ang tingin mo sa gawa ng Pilipino ay pangit, nangangahulugan, ikaw ay pangit. Hindi ba yung binaba, sabi siya, mama, nag-ticket. O binaba. Well, kasi mababa yan kasi pangit. Mo. Di ba, Homer? Nagsastruggle ako dun sa una niyang tanong. Which is, Ako, may reaction ako doon. ano daw ang nararamdaman natin? Ano nangyayari? Walang kayamanan ko. Andito ang kayamanan mo. Alam mo, may article lumabas, proud na proud yung artista, minura mo raw siya. Feeling niya accomplished na siya. Tawag niya sa akin, Iska. Ako sa ganyan gunding. Para kaming Candida and Paula. Hindi ko muna sinasabi sa iyo na dahil yung anak niyo makikita sa film. Yung pa isa. Siguro po yung first, I think, round table po kasi tungkol sa AI. Parang ngayon may mga songs na created by AI. Parang sa filmmaking naman po kayo. Ako kasi hindi pa natin inaabot yung level ng teknolohiya na talagang marireplace ang mga artista ng AI. Pero hindi ako magtataka na darating at darating ang panahon na aabutin natin yun. Sinasabi na nga nila sa West ngayon na manalig na kayo siguro in a matter of 10 years. Mawawala na ang ibang trabaho dahil AI na ang gagawa. Oo nga, mawawala na artista, mawawala na director, mawawala na lahat. AI na lahat. Oo, AI. Kasi napagsasalita nga nila ang patay na, nagsasalita, Di ba? AI. Oo. Pagsasalita na nila, nagagawa na nila, darating pa naman. So kung kayang gawin yon, kayang gumawa ng naratibo, hindi ba? Kayang gumawa ng buong Makakagawa ng naratibo. storya, gagawa. Alam mo, darating tayo sa problema yun. Problema natin muna, survival. Okay? Ang problema talaga is the survival. Humahanap kami ng kahit na anong paraan para mainggan yung mga producer na mag-produce pa.